Okay, so, yun na, nasa last part na tayo ng discussion natin. So, last part is yung dito na tayo 'no, threaded rods and cables. Okay, so last time pinag-usapan natin yung design of tension members. Yung design of, members actually mas madi-discuss natin siya lalo sa ano, sa, design of steel structures 'no, kasi yun yung pinaka-focus talaga. Kung mapapansin mo or siguro baka yung iba sa inyo nagte-take din ng design of steel structures ngayon. Ayun, doon, parehas lang ng topic, eh, pero magkaiba lang siya ng approach 'no. Dito sa ano natin, sa steel leg ang pinaka-focus dito is matutunan mo kung paano kina-calculate yung capacity niya. Tapos dun sa design of steel structures, paano mo naman gagawin yun in a way na ang output mo is yung member capacity. Kasi dito 'di ba, pinipili ay given na yung section, tapos papahanap sa'yo yung capacity considering the different ano, different limit states 'no, different, types of failure. Okey, ta's titingnan mo kung ano yung maging critical then makukuha mo yung capacity. Okey, dun sa design of steel structures, yun nga, design siya. So, mostly bibigyan ka ng loading tapos bibigyan ka ng criteria like, anong angle yung magiging adequate kung ganito yung condition, 'di ba? One line of bolts na may ganitong diameter, 'di ba? Tapos consider mo yung mga ano, other factors. So, parang meron lang konting, ah flip 'no, dun sa ano, sa way kung paano natin siya i-calculate. Pero the idea is the same tapos walang isang method, eh, 'no, walang isang method. Wala ring isang solution. Ibig sabihin, kapag dating mo sa design, ikaw ang mamimili 'no. Ayun nga, katulad ng sample problem natin dito, 'di ba? Kung babalikan natin, eto hindi lang naman ito yung puwedeng sagot, eh, 'di ba? Puwede kang pumili ng iba, puwedeng mas manipis na mas mahalapad, 'di ba? Puwedeng mas makapal pa diyan, 'di ba? Ikaw bahala, design kasi. Okay, so ngayon, yun nga, yung ginawa natin last time, sabi natin, for the design of steel structures, particularly yung mga members, dito specifically hot rolled ito, no? Hot rolled sections. Yung capacity niya, ano lang, di ba? Compare mo sa yielding, tension, and yung slenderness ratio. Tapos, syempre, yung yielding and yielding and rupture, i-check mo rin sa other modes of failure kung possible mangyari. 'Di ba, like yung block shear, 'di ba? Kung possible block shear din natin, consider din natin. Okey, so ayun, sa exam siyempre tatanungin naman specifically kung ano yung gustong mangyari. Okey, so basta mahitin mo na lang, may tatanong 'yan, so specific naman 'yan, clear naman yung exam dun. Okey, so, ngayon dito tayo sa other types of, tension members 'no, particularly tawag dito ay mga threaded rods and cable. So ito yung mga medyo mas maninipis na mga members. Okay, and so when slenderness is not a consideration, rods with, circular cross sections and cables are often used as tension members. Okay, ito usually makikita natin sa mga ano 'no, sa mga roof systems 'no. I think 'yan din sa ano, sa tawag dito sa, gym. Kung mapapansin mo yung ano, yung sa may part 'di ba ano yun, may, roof tapos sa paligid 'di ba meron dun parang sidewall o yung metal wall. Tapos meron dun ano, may makikita kang may mga bracing dun 'no, pa-horizontal paano, pa-vertical bracing o cross bracing. Na ang ano yun, ang pinaka-purpose ng mga bracing na yun is to transfer the, forces 'no, the lateral forces between the frames. Kasi makita mo 'di ba ano yun, yung pinaka-frame nun is column tapos sa taas connected siya ng truss. So yun, isang frame yun, isang bay ang tawag dun. Okey, tapos, gaganon ka 'di ba, maraming ganon. Ngayon paano sila magiging connected to each other? So kailangan merong ano, merong, ah, tawag dito, may connection sila, okey, or merong ano, merong didikit sa kanila. Okay, in that case, ang nagdidikit sa kanila ay yung roof 'no. Ngayon ang tanong, paano nakakapag-transfer ng forces yung roof? Okay, yung roof ay ano, flat system 'no. So ano siya, parang flat member. Ang tawag natin sa kanila sa structural, engineering is diaphragm. Okay, meron kang diaphragm na horizontal, meron kang diaphragm na vertical. Vertical diaphragms are walls 'no. So halimbawa meron kang shear wall, gano'n. Ano pa, sa ano naman sa tawag dito, sa horizontal diaphragm, mga slabs, mga gano'n. Pero sa case ng steel structure na merong roof tapos merong bracing sa roof, okey, kung basically yun yung pagiging diaphragm mo 'no, yung sa taas. Okey, and mata-transfer mo yung forces between the members through the purlins, okey, and through the ano, through the, tension members na nandun, which is yung mga rods and cables na depende kung anong ginamit mo. Okey, anong pinagkaiba ng rod and cable? Okey, ang rod ay solid na bar. Okey, ang cable naman siyempre yung tali, 'no. Kung hindi ka pa nakakita ng cable, ang itsura niya ay parang yarn, pero siyempre made of steel. Okey, kumbaga yung may ano, yung parang helical, yung paikot-ikot 'no, para siyang, basta yung gano'n, ikot-ikot. Okey, yun yung pinagkaiba nila.
Ayan. So, rods and cables are frequently used in suspended roof systems. Yung example natin kanina, yung dun sa gym, kung makita mo sa taas, may mga XX doon. Okay, so, ano yan, mga, di ko alam kung rod or cable ginamit nila din. Pero same purpose yun, para extension members. Okay, tapos sabi, rods are also used in bracing system. Okay, so, cable, obviously, hindi siya pwedeng maging compression member, di ba? Kasi, cable, parang lang yun, parang tali na matigas lang yan, di ba? Siyempre, ang tali, di ba, pwede mong hilain, pero siya mag-resist pag kinompress mo siya, di ba? Magkano siya, magbe-bend lang siya. Same with the cable. Pero yung rod kasi, yan to a certain extent, meron niyang compression capacity. Maliit lang kasi siyempre, generally, maliit yung rod, di ba? Pero, yun nga, mas solid ng konti yung rod kumpara sa cable. Okay, so anong pinagkaiba nila sa detailing? Yung rod pwede mo i-weld, siyempre yung cable hindi. Kapag cable, meron kang connection na meron kang proper connection dyan. Okay, so basta may connection detail, ganyan. So generally, usually kinoconnect mo to. So pwedeng ipipin yan dyan. Tapos ito, dyan nakasuksok yung cable mo. Okay? So paano natin kinakalculate yung capacity niyan? So simple lang, parang yung normal din, di ba? So stress times area, sabi natin yung principle hindi naman nagbabago, di ba? Yun pa rin yun, stress times area. Okay, ngayon, ano lang yung catch, no? Bakit siya different from the previous na diniscuss natin? Dito kasi, yung natin, yung rods and cables, para mai-connect mo siya, generally, gumagamit tayo ng mga threads. Siyempre, bukod dito sa case na to. Diba? So, dito kasi, wineld mo, diba? Pero for other, other options, katulad nito, yung i-connect mo siya, na halimbawa ito, diba, yung cable, tapos ilalagyan mo siya ng isusuksok mo siya doon sa anchor socket. So, yun meron kang threads, no? Ngayon, halimbawa, imagine mo, yung sa screw, di ba? Alam niyo naman siya. Sigurado alam niyo yung screw. Di ba? Para yun magkaroon ng ngipin, yung ginagawa nun, yun, parang nilalagyan ng groove, di ba? Kumbaga, tinatasahan nila yon. Okay? Na ang mangyari, syempre, yung diameter nung mismong screw na yun, doon sa part na merong threads, di ba? Yung threads yung meron, yung paikot-ikot gano'n. Doon sa part ng threads, bawas yun. Dahil nga, kinot yun para magkaroon siya ng ngipin. Para maisok-sok ko siya, maikot siya. Okay, so sabi dito, ayan, so the effective cross-sectional area in the threaded portion, so called the stress area, is a function of the unthreaded diameter and the number of threads per inch. Mas maraming threads per inch, mas marami yung mababawas na area. Okay, so ingat, depende yung bawas sa area sa, siyempre, ganong kalaki ganong kalalim yung gagawin nilang parang pagtasa doon, yung ibabawas nila na diameter. And gaano ka-frequent. So hindi natin alam, siyempre hindi natin ini-specify yun, no? In general, hindi natin ini-specify sa plan. Okay, so ano yung safe number na gagamitin natin? Kasi yun yung question. Okay, sabi dito, the ratio of the stress area to the nominal area varies. Ayun nga, depende sa ganong kalalim yung mga ngipin niya, and depende kung gaano ka-frequent pitch, no? Yung threads per inch. Okay, pero sabi ang lower bound niya is 0.75. Ano yung lower bound? Okay, so ibig sabihin, yun yung pinakamababa na pwedeng mangyari. Okay, worst case scenario, 0.75, pero kung mas, kunyari, less deep yung mga groove niya, di ba? Mas konti yung yung threads per inch. So, syempre, mas magiging malaki yung area na magagamit mo. Okay, ang 0.75 na 'to is safe assumption. Okay, so parang gano'n din, 'di ba? Paano mo yung actual capacity, stress times area. Okay, yung AS dito is the area of the steel. Ngayon, in this case, yung area ng steel ay yung area ng bar, 'di ba? Kasi rod, 'di ba, area ng bar. Pero sabi, 75% lang nun yung gagamitin mo to account for the threads. Yun lang. So, yun yung pinagkaiba. Okay? So, paano mo yung gagawin? And so, kapagka design na, kasi sabi natin PNSD, mechanics pa lang, di ba? Yung ideal, di ba, final, di ba, theoretical yan. So, kapagka-design, meron ka pang factor of safety, kung LRFD, 0.75, kasi pag yan nag-fail, rupture yan kapag nag-fail, di ba? And hindi natin kino-consider yung yielding for these cases. Okay, so 0.75, ito yung P. Itong isang 0.75 ay para doon sa threads. Okay, so yun yung breakdown niya. Okay, may 0.75 kayo dyan para sa threads. Itong nasa labas ay para sa dahil LRFD siya. Okay, for ASD naman, ganoon ulit. So, hindi naman nagbabago yung PN, di ba? Same lagi ang PN for ASD and LRFD. Nag-iiba lang sila doon sa multiplier. Okay, ang kapartner ng 0.75 is 0.5, na this is natin last time, di ba? Kung 0.9, ang kapartner niya ay 0.6, di ba, sa yielding. Alala niyo. Okay. Ngayon, sabi, to prevent damage during construction. Same idea do sa last time, no? Sabi natin, di ba?
hindi natin kailangan i-satisfy yung slenderness ratio, di ba? In terms of strength kasi dapat ang tension member hindi naman nagba-buckle, di ba? Pero to account for for mga conditions na hindi natin ine-expect like unloaded siya tapos nagkaroon siya ng transverse loading, di ba? Magde-deflect, magba-buckle or rather magbe-bend siya, magde-deflect, magbe-bend dahil sa mga hindi inaasang bagay. So, sina-satisfy natin yung minimum na sinasabi 300 yung slenderness ratio. Okay, for threaded rods and cables, hindi gano'n. Okay, wala tayong gano'ng limit. Okay, pero in practice ginagawa natin kahit wala namang sinabi si codes, ginagamit natin yung minimum diameter na 5/8. Kumbaga ano yan 'no, hindi mo siya makikita sa okay, pero in practice yan yung sinusundan natin 'no. So typically, hindi ka gagamit ng, rod na mas maliit sa 5/8 'no, yan yung minimum natin. Okay, ayan, so sample problem 10, sabi dito, a threaded rod is to be used as a bracing member that must resist a service tensile load of 2 kips dead load and 6 kips live load. What size of the rod is required if A36 steel is used? So paano mo gawin yun? Papadesign sa'yo yung yung diameter. Kunin mo yung loading, di ba? So syempre kung LRFD, fa-factor mo yan. Okay, tapos dapat yung loading ay yung loads ay dapat equal sa design capacity. Design capacity ang tawag sa capacity ng LRFD. Okay, allowable capacity naman or capacity in general. Allowable capacity ang general term kapagka ASD. Okay, pag sinabing design, kahit hindi sabihin LRFD ang gagawin mo. Kung allowable sinabi, kahit hindi sabihing ASD, ASD pa rin yun. Okay, yung mga terminologies to differentiate yung ASD and LRFD. Okay, so ayun na. Paano mo siya gagawin? So PU is VPN, doon naman PA is equal to PN over V, di ba? Over omega. Pero sabi natin, ano na lang, i-multiply mo na lang, no? Doon sa kapamilya niya, no? And so 75.5. So same procedure, magkaiba lang siya ng factored loads dito kasi doon service load doon, no? So magkaiba silang loading kasi magkaiba sila ng load combinations. Okay, tapos magkaiba lang sila dito. Pero the rest, dun sa capacity, sa PN, parehas na sila ng PN. Okay, so dito makukuha nating area, ayan, so diyan nagkataon lang na nagparehas sila. Okay, kapagka siyempre iba yung loading, possible na iba na yung makuha mong area. Okay, so makukuha natin, based sa area, 'di ba, anong shape ng rod? Ano shape ng rod? Kaya bilog. So alam mo yung ano, good. So pi/4d squared is equal to area. So by algebraic manipulation, magiging square root of area over pi/4. Makuha mo yung diameter niya, 0.684. Ngayon, ang tanong, ano ba ang 5/8 sa decimal form? Kung malalaman kung lagpas tayo sa minimum, 'di ba? Kung lagpas tayo sa minimum, siyempre ako lang gagamitin. Okay, point lang siya, 0.625, tama? 0.625. Ang kailangan mo is 0.684. Ang tanong, gagamitin mo ba yung minimum or hindi? Dahil hindi mo gagamitin dahil kulang, 'di ba? Ang kailangan mo 0.684, 'di ba? Minimum is 0.625, so gagamitin mo mas mataas. Ngayon, ang available sizes natin is divisible by 1/8. Okay? Kung hindi siya 0.625, ano yung next size na available? 6/8, 'di ba? 5/8, 6/8 or 3/4. Kaya yun yung gagamitin natin. Ngayon, teka, ano ang 3/4 sa decimal form? 0.75. Mas malaki na yun kaysa sa required, 'di ba? So okay na yun. Yung sagot natin. Okay, same with the ASD na parehas na yung solution. Okay, so yun lang, simple lang, kaya. Okay. Sige, ngayon, doon tayo sa paano naman siya gamitin sa actual, no? Ito, yun nga, sample problem natin, tension members, ginamit siya sa trusses, and so dito, ginamit siya as braking. Okay, sabi dito, tawag dito, when trusses are used in buildings, they usually function as a main supporting element of the roof systems where long spans are required, no? They are used when cost and weight of the beam would be prohibitive. Okay. Alam mo yung trusses, di ba? Yung sa MEC, di ba yung paulit-ulit mo siyang ginawa, di ba? Yung yung method of joints, method of sections, di ba? Alam mo na yun. Pero, ano yung truss? Kung ikaw ang tatanungin, paano mo i-describe yung truss? Anong purpose ng truss? Okay. Kasi yun yung kailangan nating malaman, no? Yun yung shinare ko doon sa previous na section, no? Sa mga section. Sabi natin, no, kapag may mga member tayong dine-design, kailangan nating maintindihan yung ano yung principle doon sa sa member.
'di ba? Ngayon kapag hindi mo naintindihan kung ano siya, kapagka nagde-design ka manghuhula ka lang, lalakihan mo ng lakihan, 'di ba? Tapos may mga cases na hindi ka na puwedeng maglaki ng member kasi ayaw na ng client na ayaw halimbawa, hindi available yung ganitong size, so hindi ka na puwedeng mas mataas sa gano'n. So, paano mo siya ima-manipulate in a way na papasa siya? Ano yung puwede mong gawin kung hindi yung member size ang gagalawin? Okey, so nagkaroon kami dati ng ano, ah, case 'no, sa isang, dine-design namin na ano, na manufacturing plant. Yung haba ng truss namin is nasa ano, nasa, 38 feet, 38 feet dito. So, mahaba ito. Kung i-di-divide mo 'to ng ano, ng 3 sa ano mo, sa 12 plus mga gano'n meters. Kung ko-convert mo sa ano, sa meters. Tapos imagine mo parang 4 floors na ano, yung haba ng ano, yung haba ng truss kapag tinayo. Okey ngayon, inallow kami hanggang ano, hanggang sabi ng dean namin, wala daw binigay na limitation. Sabi, "Ikaw bahala kung anong gagawin." Ngayon ang problema, ang laki ng loading na binigay sa amin, sobrang sobrang laki niya kasi truss siya, 'di ba, bubong siya, pero papatungan siya sa ibabaw papatungan siya ng makina. Okey, so madali lang sana yun kung ano lang, kung bubong lang magaan lang yun, eh, kahit mahaba yun kayang-kaya yun. Ang problema papatungan siya ng makina nung ano, ng tawag dito, yung gagamitin sa pag-manufacture nung ano, ng mga kotse-kotse. Okey. Ngayon ang problema namin, yung pinakamalaki dito sabi ang available lang na puwede namin gamitin is WT-180 by something. Okey, ngayon yung by something na yun, yung pinakamalaki, hindi ko na maalala kung ano, siguro 400 something ganyan. Kasi yung pinakamalaki siya tapos hindi pa rin siya okey. Tapos yung mga web members namin nakakaganyan 'no, mga web members namin, eto ang size nito naka-ano kami, 250 by 250 by 25. Okey, yung para ma-imagine mo yung 250 by 250 is 10 inch by 10 inch. Okey, so mga ganyang kalalim yun, ganyang kalalim, ganyang kalapad, double angle yun. So, baliktaran yung gano'n tapos ganyang kakapal, 1 inch yung kapal. Okey, so yun na yung pinakamalaki na puwede mong makita na angle, tapos double angle na yung gamit namin, hindi pa rin siya workable. Okey, so ang tanong, sige kung ikaw ang engineer, ano yung puwede mong gawin sa truss kung hindi ka na puwedeng mag-taas ng member size? Okey, so dun papasok yung principle ng ano, ano ba yung ginagawa mo, ano ba yung concept doon sa member na dine-design natin? Kasi nung ano, nung yun nga siyempre, kaya ko shine-share 'to kasi hindi ko naman 'to na-realize nung college. Siyempre marunong ako mag-method of joints, method of sections. Pero yung gusto ko i-share dito is that yung trusses, 'di ba, ano bang pinaka-purpose niya mag-carry ng gravity loads, tama? Na kung iisipin mo actually yung truss ay beam lang din siya, okey? Sabi nga dito ayan, "A truss may be thought of as a deep beam." So, siya ay beam na steel beam, pero hindi siya katulad ng steel beam na wide flange, 'di ba? Anong pinagkaiba ng wide flange dun sa ano, kung i-imaginin mo, 'di ba meron kang truss, 'di ba? Ito yung truss, 'di ba? Tapos meron kang wide flange, ang wide flange mo 'di ba ganyan. In general, anong mapapansin mong difference nila? Sa shape, bukod dun ano pa, mas matibay, then depende. Okey, pero anong general na difference nila? Yung support, puwedeng parehas silang pin, puwedeng parehas silang fix, depende sa kung paano mo siya iko-connect, eh. So, depende. Okey, ano pa? Sige malapit na. Yung isa ay ano, yung truss ay mas hollow, tama ba? Mas hollow. Butas-butas siya. Okey, butas-butas siya. Para siyang steel beam na skeleton, okey? Pero kung anong function nito, yun din yung function nito. Ngayon kung na-realize mo na siya pala ay beam lang din, alam mo na ang capacity ng beam ay moment and shear, 'di ba? Tapos yung moment and shear saan mangyayari yan? Kunyari ito steel beam, 'di ba? Saan natin makukuha yung moment nun, 'di ba sabi natin yung moment ay maki-create ng, couple moment na maki-create ng compression dito tapos nung ano, ng compression dito sa taas at ng tension sa baba. Kung gravity, siyempre kapag earthquake iba na yun. Okey, pero ayan nga may distance dito 'di ba, may distance tapos pagka mas malayo yung distance mas malaki yung moment na ma-create 'di ba, kasi moment arm, eh, 'di ba? Dahil sabi mo ito beam din 'to na skeleton nga lang, pero kung anong principle sa beam maa-apply din dito. Ngayon yung nangyari din sa'min,
sabi ano naman daw, sky is the limit daw, hindi kami nilimit ko sa depth ng trust. So yung ano namin, yung lead engineer namin, ang ginawa since hindi na kami makapasa dun sa pinakamalaking section na ano na tawag dito, na nakuha namin, ang ginawa niya pinalaliman niya 'to. Galing sa 2.5 parang nag-ano nag 4 meters kami. Imagine mo 4 meters ano, yung truss mas malaki pa sa isang floor. So ganun siyang kalalim. Okey. Kailangan siyang laliman dahil kailangan namin ng mas malaking moment capacity. Na yung moment capacity, 'di ba, halimbawa ito sagad na, yung ito kasi 'di ba may compression capacity 'to, or rather ito, may compression capacity 'to, 'tong section na 'to. Like may tension capacity 'tong section na 'to. Yung pinakamalaking capacity niya hindi na workable, 'di ba? Anong gagawin mo para maging mas malaki yung moment na kaya nilang gawin kapag pinagsama mo sila? Eh di paglayuin mo sila, 'di ba? Mas malaking moment or mas malaking moment capacity. Okey, so ayun, yun lang yung gusto kong share. Okey, ngayon sabi, kung ito moment, 'di ba, paano mo naman iko-consider yung sa shear? Okey, so ito isipin mo na kunyari, ah, kung sa beam, 'di ba, saan malaki ang moment? Kunyari gravity ang pag-uusapan natin, saan malaking moment sa beam? Nasa support or sa midspan? Midspan, okey midspan, very good. So ang ano yan, 'di ba diagram niya nakaganito, 0 dito tapos positive tapos 0, tama kung simply supported. Yung shear paano, saan malaki? Sa support, okey nakaganyan yan. Malaki support, sa midspan wala masyado. Dahil alam mong ganyan yung behavior niya, tapos alam mo na yung mga 'di ba dito yung web ang magre-resist ng shear, dito rin yung web din ang magre-resist ng shear. Dahil alam mong gano'n ang behavior ng beam na malaki ang shear dito sa mga support, okey, ang makikita mo diyan kapagka dinesign mo siya, kung kunyari magva-value engineering ka, makikita mo na itong nandito sa gilid, puwedeng mas malaki kumpara dito. Kunyari nagtitipid ka, puwede mong liitan 'to. Okey, hindi laging kailangan na pare-parehas siya. So ayun 'no, para may idea ka lang. Okey, so ayun nga, i-relate mo yung mga bagay-bagay sa mga basic principles kasi dun mo ano, parang dun mo mas mai-improve yung design mo, 'di ba? Usually sa natin sample problems pare-parehas yan, 'di ba? Pero kapag ikaw yung nagde-design, 'di ba? If gusto mo siyang i-optimize, especially kung ikaw yung design and build, 'di ba? Ikaw nag-design, ikaw gagawa, siyempre kapag makatipid ka, pera mo yun, 'di ba? So kung gusto mo optimize, puwede mong bawasan yung size nito kumpara dito. Kasi dito less yung demand ng sharing. Ayan, share ko lang na ganun na yung idea. Okey, so alam natin ngayon na ang truss ay parang beam lang din, okey? Na ang pinagkaiba niya is that ang truss ay parang skeleton lang. Okey, medyo malaki yung capacity niya kahit skeleton lang kasi generally medyo mas malalim siya kumpara sa beam na ano, na normal. Katulad nito 'di ba, W something, 'di ba? 18 inches, 'di ba? Pero ang truss 'di ba, makakita ka ba ng truss na ganyan na kalalim? 'Di ba generally hindi, medyo mas malalalim yun, eh, 'di ba? Okey, na kaya malaki ang moment capacity niya hindi dahil makapal siya, hindi dahil malalaki yung mga members niya, malaki yung capacity niya dahil malayo yung mga members 'no. Okey, ayan, so siyempre case to case pa rin yan, so depende sa design, depende sa ano, restrictions, okey, pero at least alam mong gano'n yung idea. Okey, ngayon, sabi dito, the typical roof truss system roof truss construction is illustrated on the right. So ito yung ano, sample natin. Okey, in this type of construction, one end of the connection can be considered as a pin and the other as a roller, supported 'no. So to simplify the ano, design nung trusses natin, so generally ang assumption diyan is parang simply supported beam. Okey, so ayan. Okay, so roof trusses are normally spaced uniformly along the length of the building and are tied together by longitudinal beams, no? Ang tawag dun sa mga beams na yun ay purlin. Di ba? Parang yun nandito sa ano sa gym, kung makita mo rin, di ba, may mga ano kami mga column pa ganun, tapos may vertical may ano may horizontal member which is sa case ng gym, may truss ka dun, di ba? And so may ano, meron tayong truss tapos paano connected yung mga frame na yun sa isa't isa. Sa taas merong naka-horizontal pa ganun, di ba? Kung pa ganito yung ano mo, yung, tawag dito, yung frame mo may pa gano'n, 'di ba, sa kabilang direction. Okey, dito sa case na 'to, makita mo dito, ito yung trusses natin, 'tong straight line na 'to, okey. Ang distance between the two, ang tawag dun ay isang bay. So, ito ay truss. Okey, paano sila kino-connect? So, meron ka ditong tumatagos diyan, tawag diyan ay purlin, yung mga vertical. Tapos yung purlins, okey, generally, halimbawa sa bahay, ano yan, ang pinipili natin diyan mga cold form, gano'n, 'di ba? Yung usual nakita mo yung letter C, minsan letter Z, 'di ba, 'pag gano'n. Depende sa trip nila. Okey, ayan, so yun yun.
ngayon ang problema dun kasi generally mahina yung mga yun kasi nga cold form sila, eh, maninipis yun, so medyo maliit ang capacity niya. So, paano nangyayari na maliliit yung capacity nila pero nagagamit natin sila na kumbaga maayos? Okey, so siyempre una puwede mong liitan yung spacing, 'di ba? Pero other than that, ano pang puwede mong gawin? Okey, puwede tayong gumamit ng mga sagrad. Ang problema kasi diyan, 'di ba, halimbawa, meron kang seat, yung manipis siya, 'di ba? Kapag sa side view, kunyari ito tingnan mo, ay may top view, tingnan mo sa top view, ito yung process natin, ito yung purlin, 'di ba? Naka-ano eh, side saan siya magbe-bend mas matindi? Siyempre sa weak, 'di ba? Bakit? Una kasi bukod sa mas malakas yung strong axis niya, yung weak axis kasi niya is walang support. Yung strong axis niya supported ng beam, eh, 'di ba? Or rather supported ng top chord mo, eh, 'di ba? Ito yung top chord ng truss mo. Okey, sa kabilang direction wala kasi yan. Okey, ngayon paano paano gagawin natin dun? Okey, so doon puwede kang, maglagay ng mga sagrad natin, okey? And so sa ano ay sorry, actually ano din supported din siya sa weak axis dun sa part kung saan maipapatong yung ano, yung ito. Pero ito kasi, 'di ba sa part na 'to, wala, eh, okey. Kapagka meron siyang load pa gano'n, side view pa gano'n, 'di ba, yung mga parallel to the roof loads, may tendency siya na mag-bend kasi nga mahina siya dun. Okey, so ang ginagawa natin, sinu-support natin siya dun. Okey, so ginagawa natin, lalagyan tayo ng mga pang-connect dun sa iba pang purlin, 'di ba? So ang nangyari dito, yan kung titingnan mo dito, yung gitna, ito yung medyo mataas na part, ito yan, dito ay ridge. Tapos ito sa ano, tawag dito, ito yung mga purlin natin, makikita mo na sila ay kino-connect natin na, sa isa't isa using the sagrad. So ang nangyari dito is nag-a-act as one sila, okey? Puwede mo isipin na itong ano, itong certain na purlin na ito ay nakasabit dito, tapos ito ay nakasabit dito, ta's ito ay nakasabit dito. So, nagsasabitan silang lahat 'no. So, kapagka loaded yung isa, kumbaga nadi-distribute yan, hindi siya nagre-resist ng isa. Okay, so yun yung purpose ng Sagrad. Ngayon merong ano, may proper ano yan, may proper detailing and yung proper detail ng Sagrad is dapat para siyang ano, parang, naka-stagger, okey? So common mistake 'to 'no, kaya natin siya gustong ano, ipakita ay dahil ito yung pinaka-common na ano, na minamali nila ano, particularly kapag mabilisan na kunyari mga housing na ano, low cost, ganito yung tamang detail ng Sagrad, okey? Ano siya, meron siyang mga ano, may mga purlins tapos tutusukin yan ng ano, ng Sagrad, okey, na naka-stagger yan tapos may nuts yan sa dalawang dulo. Okey, common mistake kasi ang ginagawa nila, tinutuhog nila na kukuha sila ng isang sobrang habang rod tapos iba-barbecue nila yung purlins. Bubutasan nila yon tapos iwe-weld nila. Okey, ngayon anong problem dun 'no, kapagka ginanon mo kasi yan, there's a tendency na na ano yun, eh, kumakalas yun sa part na kung saan siya connected. And so, ganun yung nangyari sa bahay namin 'no, dun sa dating bahay namin. So, parang after 10 years nung sinilid namin yung roof, 'di ba, yung part na binutasan nila, eto kinalawang. So, anong nangyari, natira dun yung rod tapos walang naka-connect na purlin. So, basically parang ano, parang imbis na nakatulong lalo siyang nakasira. Okey, kasi improper yung connection. Okey, the proper way to connect the sagrads dun sa purlin is ganito. Okey, hindi siya puwedeng isang straight na gano'n, tapos lalagyan mo na lang ng weld, hindi gano'n. Okey, so ayun, madalas na minamali nila yun. Hindi kasi nila naintindihan, eh, okey? And so anyway, tawag dito, sagrads, um okay, the primary function of the purlin is to transfer the loads to the top chord of the truss, no, but they can also act as part of the bracing system kasi sa kabilang direction, 'di ba? So para ma-transfer mo yung force, no, from one truss to another, halimbawa ito yung truss na 'to papunta dito sa kabila, 'di ba? Connected yan ng mga purlin natin. Okay, bukod dun meron tayong ano, tawag dito yung mga bracing. Okay, so yun yung mga ano, yung mga dine-design natin na yan, horizontal braces, no. So ito ay mga tension members na, ah nagta-transfer ng ano, ng forces from one truss to another. Okay, so ito ay nalo-load-an ng ano, siyempre may konting gravity, pero ang pinaka-purpose niyan is to transfer the lateral loads from the wind and earthquake kapag nagse-shake yung building natin 'no, kapag loaded siya. Okay, so ideally sabi dito, ayan discuss natin, kapag nagde-design tayo ng trusses, 'di ba,
Pag nagde-design tayo ng transit, tayo lang yung loads na natin nilalagay. Then lang yung method, ano, tawag? Joints. Okay, very good. Nagamit ang method of joints. So, gagawin mo yung loads ay nasa mga joints. Tama ba? So, sa joints yung loads. So, para mapunta sa joints yung loads, dapat yung mga purlins mo nakalagay sa joints. Okay? Ngayon, question. Sa tunay na buhay, nakakita ka na ba ng truss? Dapat, di ba? Dapat. Medyo matanda ka na, parang hindi ka pa nakakita ng truss. Okay? Nakita ka na ng truss. Okay? Sa actual ba, nakakita ka na ng truss na may nakapatong ng walang doon sa joint? Meron, di ba? Meron. Ang tanong, mali ba sila? Okay. Kasi ano eh, di ba, para magawa mo yung truss, di ba, sabi, method of joints. Paano may method of joints to eh, wala naman sa joint yung load. Diba? Yun yung pinag-aaralan natin, di ba? Dapat mo mga method of joint, method of sections. Eh, kung wala sa joint, ano mangyayari? Tingin niya, ano mangyayari? Ha? Bibigay yung truss, yung, yung part na pinutungan mo. Tama ba? Bibigay na ba agad siya? Hindi naman. Okay? Pero, dun, paano natin siya analyze kung gano'n? Okay? So, sabi dito, hindi naman siya bawal. Okay? Hindi siya bawal. Pero dahil hindi mo ginawa yung ideal, ang ideal is nasa joint, di ba? Kasi gusto mo nasa joint para ano mangyari. Kapag method of joints, di ba? Anong makukuha mong member, anong makukuha mong forces doon sa member? Siyempre, axial, di ba? Meron kang tension, compression, ano pa? Ano pa makukuha mo? Makakuha ka ng moment, tsaka reactions dun sa ano, sa supports, di ba? Pero dun sa members mismo, axial forces, tsaka tension, compression, ano pa? Alalahanin mo ano yung mga kino-compute mo sa trusses. Tension, compression, ano pa? May naalala ka pa? Textural, ano? Hindi mo dapat maalala yun. Bakit? Bakit? Yung shear, hindi mo dapat maalala yung shear. Bakit? Ba't hindi mo dapat maalala? Kasi walang gano'n, di ba? Naalala niyo, walang gano'n. Pag nagme-method of change ka, di ba? Wala ka namang kinukuhang shear eh, di ba? Wala kang kinukuhang moment. Walang gano'n, puro axial. Okay? Kaya nagwo-work yung trusses natin is, di ba, kahit maliliit yung mga sections sila, is kasi generally, actually loaded lang sila. Ngayon, kapag ka sila niloadan mo sa hindi naman joints, di ba? Halimbawa, ito imagine mo, ito part ng load. Pwede sila i-20, magkakaroon siya ng load sa gitna niya. Ano mangyari? Bukod syempre doon sa actual load na matatransfer doon sa mga joints niya. Di ba? Ano pang ma-experience siya? Magkakaroon na siya ngayon siya ng shearing. Magkakaroon siya ngayon ng flexure. Eh, manipis yan. Di ba? Sabi natin, pag manipis, madaling mag-bend. Okay? So, ang nangyayari ngayon, hindi na siya ideal. Okay? Hindi siya bawal, pero hindi siya ideal. Okay? Kasi kapag ganyan ang ginawa mo, di ba? Bukod sa kailangan mo i-satisfy yung requirements niya sa action, kailangan mo na rin siya i-satisfy sa bending. Okay? So, kung kailangan mo siya i-satisfy sa bending, ibig sabihin, medyo mas malaki yung section mo kasi kailangan magbe-bending, ano na rin siya, di ba? Magbe-bending resistance na rin siya. Ang another catch doon is that hindi mo siya pwedeng i-design na bending lang tapos axial lang. Kapag sabay nangyayari yun, ang tawag natin doon ay biaxial. Okay? So, hindi mo pwedeng gamitin 100% capacity niya sa tension or compression tapos 100% sa moment. No? So, ang mangyayari nun, merong interaction formula yun na kailangan ma-satisfy mo. Okay, so yung biaxial pag-uusapan natin sa mga dulong part ng ano natin, course natin. Okay, pero sa ngayon, ang kailangan mo lang malaman is that yung trusses, sabi dito, ideally, sabi, yung purlin ay nakalocate sa joints. Sabi lang, ideally, pero hindi bawal. Okay? Yun yung maganda eh. Pero kung hindi maiwasan, okay lang din naman. Pero sabi, kung hindi maiwasan, i-design mo siya ng tama. Okay? Yun yung pinaka-point niya. Sabi dito, as ideally, so ganun yung mangyari, lagay sa truss joints. Okay, ngayon, paano kung hindi mo maiwasan? Sabi, the roof deck cannot, sometimes the roof deck cannot span the distance between joints, no? So, pwede kang maglagay ng intermediate purlins. Ito yun, sample nito. Okay, may point load ka doon sa gitna ng mga members mo. Na particularly sa top chord. Okay, sabi dito, in such cases, top chord members will be subjected to
bending. Okay, bukod sa axial compression, meron ka pang bending and kailangan mo siyang design sa combined effect nun. Okay, ngayon, sa grad tayo, no? Sa grad, our tension members used to provide lateral support to the purlins. Nga, sabi natin, di ba, yung purlin na nag-span from one truss to another truss, di ba? So, yun eh, naka-ganyan yun generally. Tapos, ang mangyari, doon sa kabilang axis, no, sa axis that is parallel to the roof, nandun yung weak axis niya in general, no, ganun natin siya ginagawa. Tapos, kung ganun yung itsura niya, di ba? Tapos, meron kang load parallel to the roof, doon ang mangyari, meron siyang bending doon. Okay, paano mo papalakasin yung capacity niya sa bending? Okay, the general approach is magdadagdag tayo ng support, no. So babawasan natin yung brace length niya para hindi siya masyadong mag-bend doon. Okay, pagdating natin sa module 2, makikita natin na yung bending capacity niya is a function of the unbraced length. Okay, mas marami kang support sa intermediate, mas maliit yung unbraced length, mas malaki yung capacity. Kahit hindi mo laki yung member, liitan mo lang yung unbraced length niya, lalaki yung capacity. Okay, same idea dito, no. So ang ginagawa natin sa roof, 'di ba? Para lumaki yung capacity ng ng purlin mo, siyempre pwede mo lakihin yung purlin, pero paano kung ayaw mo, 'di ba? Paano kung gusto mo magtipid? Di magdagdag ka ng sagrad. Okay, ang sagrad nilalagay natin sabi at every midpoints usually, tapos pwede rin at third points or kung masyadong mahaba yung distance between the trusses, pwedeng quarter points or mas frequent, no? Pero usually makikita mo lang nasa midspan and every third points. No? Quarter points pwede pero bihira. Okay, ngayon, if sagrads are used, they are designed to support the component of the roof roof load parallel to the roof. Yun nga, di ba? So yung vertical, ito yung di ba, yung purlin mo. Itong di ba? Meron kang component. Ito yung roof natin. Okay, meron kang component that is parallel to the roof, meron kang component that is perpendicular to the roof. Yung part na perpendicular to the roof, re-resist yan ng mismong top chord mo na or ng joint in general kung nasa joint siya. Okay, tapos itong kabila, sino magsusupport yan? Yung tawag dito, yung purlin mo na. Ngayon, kung gusto mo tulungan yung purlin mo, so mangyari, isusupport mo siya sa sagrad. So mangyari, yung sagrad na yung mag-carry nung component na yun. Okay, dito sa case na to, okay, so meron tayong sagrad dito. So ano dito yung part na i-carry ng sagrad? So basic tributary area lang ito, no? So makita mo dito, kung may sagrad ka dito, so magiging parang support na siya. Okay, so meron ka support sa truss, support sa sagrad, tapos support sa truss, di ba? So ano yung part na papupunta dito sa sagrad? Okay, kung i-consider natin tong side na to, di ba? Syempre yung kalahati. Kalahati mapunta sa truss, kalahati mapunta sa sagrad. Same doon sa kabila. Okay, kung simplify mo, basically, kalahati nung spacing. Kung isa lang siya. Ngayon, kung tatlo yan, kung dalawa yan, di ba? Pwede mo yan, every 1/3 ang tributary. Tama naman, di ba? I mean, nagigets yun naman. Kaya naman intindihan niyo, di ba? Ito to, di ba? Kung meron kang trust, tapos meron kang dalawang sagrad, ito yung sagrad natin. Ay, mali yung sagrad. Ito yung sagrad. So, trust, sagrad, tapos trust. Ano yung tributary weight na kikitrin ng sagrad? Di ba? Kung tatlo sila, ito ay 1/3. Tama ba? Pag hindi nyo mag-gets, balik kayo ng strap. Nire-recall lang natin na, pero dapat alam mo na yan eh. Pag mo mag-gets, bahala ka sa buhay mo. Hindi, joke lang. Nagigets yun. Simple lang naman yung idea. Simple lang. O, yun na yun, di ba? Okay, so ayan. Sabi dito, ayan. So each segment between the purlins is assumed to support everything below it. No? Thus, the top chord as of the top rod is designed for the load on the roof area tributary to the rod, no? From the heel of the truss to the peak. Okay, although the force will be different in each segment, the usual practice is to use one size throughout. Okay, so marami kang pwede makalculate na size ng sagrad, no? Depende kung saan ka nagka-cut. Kasi syempre minsan iba-iba rin yung spacing ng trusses mo. So syempre ibang spacing ng trusses, iba yung tributary area,
iba yung magiging loading, di ba? So, iba-iba yung size ng compute mo. Pero in general, sa isang project, usually ang ginagawa natin kung ano yung size ng pinakamalaking rack, yun yung ginagamit natin. Okay, bakit natin ginagawa yun? Kasi there's a possibility na mapagbalik-baliktad nila yung size ng mga sagrad. No? So, para maiwasan yun, isang section na lang ang pipiliin. Okay, so ayan, na-solve na natin to. Paano mo gagawin? So, ito meron kang truss. Sabi dito, the pink truss says space at 20 feet on centers, support a W6 by 12 per lane as shown. Ha? Yung, oh naman. Tama yan. Ano pa ba? Ayun, so meron kang purlin, no? Yung purlin natin hindi siya laging silang, okay? Yung purlin pwedeng kahit ano section. In this case, tulad yan, di ba? Wide flange yung gamit ng purlin. Okay. So depende case to case. Dito lang kasi uso kasi yung cold form, no? Yung letter C na manipis. Okay, pero sa tunay na buhay, kunyari mapunta ka sa project na malalaki, minsan gumagamit sila ng wide flange, no? Kaya yung project na share ko kanina, ang gamit namin doon yung purlin mga wide flange, no? W12 kami doon. Okay, and so the purlins are supported at their midpoints by sagrad. Okay, so may sagrad daw tayo. Okay, use 836 steel and design the sagrads and the tie rod at the ridge for the following service loads. Ito daw yung loading. Okay, ano dyan yung mga sagrad? Ano dyan yung mga sagrad? So ito yun. Okay, yung mga nakaparallel to the roof. Tapos ito yung tie rod na tinatawag natin. Okay, ito pinakatuktok na to, ang tawag dito ay ridge. Okay, ito yung tie rod at ridge. Okay, yan, paano mo kumpitin? So, kailangan mong mag-unit analysis. Okay, so magkano lang yan, mga number na. Para maintindihan paano yung breakdown niya, saan siya nanggaling. Okay, dead loads. Ano yung mga dead loads natin? Meron ka daw metal deck, built-up roof, snow, tsaka purlin. Wait, ano yung mga dead loads mo dyan? Okay, eto dead load, metal deck, di ba? Materialis yan eh, hindi na mawawala yan. Yung roof mismo, syempre dead load yun. Okay, so meron kang load na 2 and 5. Okay, yun yung mga dead load natin. Ngayon, ano yung part na isu-support ng sagrad? Kasi yun daw yung i-design mo, yung sagrad. Okay, kung titingnan mo sa top view, meron ka dyan. Wala na naman. So meron kang, nakikita ko ba? Huwag na, huwag na natin discuss. Pwede na, huwag na natin discuss to. Mag-exam ka na lang. I-discuss pa natin. O hindi. Game. Ayan, so meron tayo dito meron tayo dito uh, pink process. Sabi, ang distance daw niya ay 20 feet. Okay. Tapos meron kang sagrad dito sa gitna. Okay. Ngayon, ano yung i-carry nung sagrad mo? Okay? So, sabi dito, ang load down natin sa dead load is 2 and 5. So, total is 7 and 2 and 5. Ngayon, ano yung part nitong roof system na i-carry niya? Okay, so kailangan mo kunin yung tributary area na isusupport niya kasi doon may multiply yung so, naka-area load to di ba? Naka-KPA or in this case PSF para PSF kasi imperial units. Okay, PSF, so multiply mo yan sa area para makuha yung force kasi ito ay tension member, kailangan mo ng force, di ba? So, ayun. Ngayon, saan galing yung 10? Okay, so sabi 20 ang spacing, nasa gitna, mid-span, so ang tributary width niya, di ba, hindi discuss natin kanina, ay kalahati. Di ba, kasi nasa mid-span. Okay, 10. Ngayon, saan galing yung 46? Kung titingnan mo yung figure, and sa 46.6, nasan ba dyan yung roof? Di ba? So, ito yung, sagrad mo, di ba? Nasa yung roof. Siyempre, ito yung haba ng roof. Di ba? Nandiyan din yung metal deck mo. Okay, so dyan mo i-multiply kasi nandiyan yung haba niya. Okay, sa top view na doon mo makita yung tributary width. Tapos sa side view makikita mo yung haba niya. So you basically yan yung area. Okay, the area is 10 by 46.6. Ngayon, saan galing tong 12, saan galing tong 10 at yung 9. Okay, bukod doon sa metal deck and built-up roof, meron pa siyang sinusupport, di ba? Ano? Dito sa view na to, makikita mo, di ba? Itong itong sagrad na yan, may sinusupport yun eh. Okay? Ito yung mga purlins mo, di ba? Yung part na papasok doon sa tributary area nung ng sagrad mo, okay, yung weight na to ng purlin mo, siya na rin magke-carry niyan. Okay? Ngayon ang tanong, ano yung weight ng purlin na mapupunta dito? Okay, so 12 sa nagaling yung 12, nasa pangalan.
Okay, sabi 6 by 12. Ano yung 12? 12 pound per feet ang ibig sabihin nun. Okay, ngayon, ganong kahaba yung part ng purlin na papasok doon sa tributary width niya or tributary area nung tawag dito, nung sagrad mo. Sabi mo, di ba, 20 itong total, ito ay, di ba, yung haba, 10. Okay, doon ang galing yan. Okay, so yung 10 feet dito, ikikerry ng sagrad. Okay? Ngayon, saan galing yung 9? Tingnan mo sa figure, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 na purlins, kaya times 9 yun nandito. Okay, ito yung total weight, tapos 9 times sila. Kaya, tinimes mo ng 9. Yeah. Ayan, so makuha mo dito, yan na yung ano mo, yung tawag dito, value. Okay, so makita natin, ang load natin is 4342. Okay, ngayon, saan galing naman yung snow load? Ang snow load natin is 18. Okay, and so meron kang 18, tapos multiply mo siya sa tributary area. Ngayon, itong tandaan nyo, no? Roof load, di ba? Mga snow load, and so mga roof live. Yung mga yan ay ang kinoconsider natin yung horizontal projection. Okay? Kasi halimbawa, imagine mo, no? Yung materyales, di ba? Ano mas maraming materyales? Yung nakahiga lang, imagine mo horizontal to, no? Yung horizontal o yung naka-incline? In terms of materials, yung naka-incline obviously. Kaya minumultiply natin siya sa incline kasi yun yung actual na, yung materials na nagamit, di ba? Yun yung actual dead load. Pero yung tao, halimbawa, imagine mo, yung tao, di ba sa flat, kunyari, kung may 3 tao na kayang tumayo dito, pag naka-incline ba, dadami ba yan? Kasi mas mahaba. Hindi, di ba? 3 tao pa rin yung kayang tumayo diyan. Tama ba? Same dun sa ano, yun na, siguro yung pinakamadali yung tao, di ba? Kasi kapag imagine mo yung ano, yung snow, gaganon yung snow medyo mahirapan ka pang isipin. Pero pinaka-point is, yung tributary area na i-consider natin for the roof load, for the snow load, for the rain load na ibibigay is yung horizontal projection. Okay, yung tributary weight, ganun pa rin, 10. Pero since horizontal projection na kailangan mo, hindi yung 46 ang gagamitin mo. Okay? Sabi dito, ito ay symmetrical. Okay, makita mo naman dito, symmetrical. 90 ang total. So, kalahati niya ay 45. Kaya ang tributary area niya is 10 by 45. Doon mo multiply yung 18. Kuha. Kaya yung snow load natin. Ngayon, gamitin natin mga load combination na pwede mag-govern. So, ang involved dun ay combination 2 and combination 3. Kunin natin mas malaki. Okay, 18. Ngayon, yung 18 na yan, yan yung total gravity load. Okay, gravity load ang snow load natin. Okay, pababa yan. Ngayon, ang kailangan mong i-design is yung part ng load na yon. Okay, kailangan mo i-design yung purlin para i-carry yung part ng load na yon na parallel doon sa roof. Parallel, no? Component niya lang. Parang ano, no? Parang pagkukunin ka ng alien, no? Sige, tuloy natin. Okay? So, kailangan mo makuha yung component na yon. Okay, paano mo makuha yun? E di, sabi mo, may naka-incline, no? E di, kailangan mo ng angle, di ba? Paano mo ngayon kukunin yung angle? And so, makita mo dito sa figure, may dimensions, no? So, pwede natin gawin is, di ba? Kunin natin tong angle na to. Okay? Itong angle na to ay equal lang din sa angle na nandito. Tama ba? Naalala mo sa, ano, sa mechanics mo? Yung basic try ko, convert mo. Alam mo na yan. Kapag di mo alam, bumalik ka dun. Alam mo, ah, tama ba na itong angle na to, ito ay ito rin yan. Tama, di ba? Alam mo yan. Dapat nandito ka na eh. Nasa steel ka na eh. Di ba? Dapat alam mo na yan. Okay. So, ano yung angle na yun? So, arctan natin, no? Arctan ng 12/45. Di ba? Base natin ay 45. Ang height ay 12. Di ba? Arctan ng 12/45 is 14. So, itong 14 na yan, ito yan, equal yan dito. Ngayon, sige, ang tanong, anong function ang gagamitin mo para makuha yung horizontal component or rather, yung parallel component doon sa roof? Paano mo kukunin? Okay. Ano itong nandito? Adjacent, opposite, or hypotenuse. Okay? Kasi depende sa drawing mo eh. Depende sa drawing mo ng triangle, pwede siyang mag-iba. Okay? Ano yung point natin? So for example, um, yung ano mo, yung
Tawag dito, eto puwede mo kasi i-draw yung triangle na nakaganito, 'di ba? Tama ba? Nandito yung right angle, yung isang option mo is nakaganito, 'di ba? Ta's nandito yung right angle mo. Ano yung tama? Ano 'no, kung siya yung kung siya yung total at siya yung ibe-breakdown mo into components, dapat siya yung pinakamalaki. Kasi siya yung ano, siya yung lahat-lahat, eh, 'di ba? Kapag kapag kukuha ka ng component niya dapat mas maliit sa kanya yung mga component niya kasi yung component niya ay parte niya lang, okey? Kung siya yung total, siya dapat yung hypotenuse, gets mo? Kung siya yung hypotenuse, dapat katapat niya yung right angle. Ang tamang triangle is itong nakakulay green, okey? Kasi ang possible na puwede mong maging mali diyan is, yun nga baliktarin mo 'no, kung kunyari mag-ano ka, magsusukatawa ka, 'di ba, tapos hindi siya yung hypotenuse, okey? So ngayon alam natin na ganito na siya 'no, tapos ito yung angle. So ngayon ano ang function para makuha natin itong part na ito? Saan side siya ng triangle? 'Di ba kung andito yung angle mo ano siya, adjacent, opposite, or hypotenuse? Ito yung angle, ito yung kailangan mo, opposite. Kaya anong function? Sine, okey? Hypotenuse times sine angle makukuha mo yung opposite, okey? Ito yung force na kailangan mo para sa sagrad. Eh, ano ba itsura ng sagrad? Parang rod nga, 'di ba? Kanina 'di ba nag-discuss tayo kung paano i-design yung sagrad, ay sorry yung rod in general, yung threaded rods. Kaya sagrad threaded din yan 'di ba? Sabihin natin 'di ba, ko-connect yan purlin to purlin 'di ba, itatagos mo gano'n tapos may nuts sa dulo. Kaya yung design niya ay parang threaded rods, 'di ba? Ngayon ang pinagkaiba lang nito, pinakuha sa atin yung loading, okey? Makukuha mo yung size niya. Ngayon kung ASD gano'n din, 'di ba? Kung ASD gano'n din, iba lang ang load combination. So ito same, siyempre wala namang kinalaman yung ASD at LRFD sa pagkuha ng paano kukunin yung dead load, yung live load, 'di ba? Saan sila nagkakaiba? Sa load combination lang, 'di ba? Sa load combination at dun sa phi or yung sa ano, omega, dun sa safety factor. Okey, so parehas lang yan dito hanggang dito sa point na 'to, hindi joke lang, hindi pala sila parehas palagi. Pero, I mean same procedure hanggang dito, okey yan. Okey, tapos mas maliit sila sa 5/8 kaya 5/8 pa rin yung sagot natin, okey. Ngayon pagdating sa tie rod, ito kasi yung ano natin, ini-skip natin kanina 'no. Okey na tayo sa rod? Yan lang. Okey, kunin mo lang yung loading tapos design mo siya sa rod ta's okey na yun. Ngayon ang tie rod, ganun rod din, 'di ba? Ang tanong lang ano yung load? Okey. Ngayon eto sa top 'no, kung titingnan mo eto siya, oh, 'di ba? May part na nakagano'n, yun yung part ng sagrad, tapos may part na nakagano'n na, ito yung tie rod natin. Okey, so paano mo kukunin yun? So basically mag-FBT ka dito, and kung makita mo dito meron kang ano, tatlong forces, meron ka nung ano, tension na galing sa sagrad, yung P, ito yung iki-carry ng tie rod mo. Tapos meron ka ditong R, which is yung ano, yung, perpendicular reaction nung ano, nung top chord mo 'no, na pinapatungan ng, purlin natin. Okey? Ayan, so paano mo kukunin yun, yung value, so summation ng ano ka, ng forces sa horizontal para makuha yung P, 'di ba? Pero 'pag ginawa mo yun wala ka pang mapapala, bakit? Kasi hindi mo pa alam yung R, 'di ba? Hindi mo alam yung P, hindi mo alam yung R, so basically, 'wag mo ng summation ng forces sa horizontal. Doon ka muna sa vertical, yan. 'Pag nag-summation ka ng forces sa vertical, makikita mo na may dalawang component, yung R at T. Yung T alam mo, yun yung solve natin kanina, galing sa sagrad, 'di ba? Summation ng forces sabi mo pagka horizontal, sorry kapag vertical component, 'di ba? Sabi mo ito yung angle, and so para makuha mo yung vertical component ano lang sine, tama? Tapos dito bakit cosine? Okey, kasi 'di ba yung angle na yun, ito yung theta. Ano 'no, guys, dinidiretso ko na yung angle kasi ang assumption natin alam mo na 'to, paulit-ulit mo 'tong ginawa natin, 'di ba? Ngayon kung nalimutan mo, at ano 'to, alalahanin mo, alalahanin mo bakit nandiyan yung angle. Okey, i-prove mo by using ano, trigonometry, 'di ba, nakaganyan lang naman yun 'no, 'di ba? Oh, sabi mo ito theta, ta's ito 90 minus theta, eh 90 'to, so 90 minus theta, theta din 'to, 'di ba gano'n lang. Yung mga gano'ng proving. Kasi ano, eh, mahirap kasi yung sinasaulo mo na, basta lagi nandito yung theta, ganyan, ganyan, 'di ba?
Kaya ka mahihirapan kasi nagpa-pattern ka, mali yun. Okey, kaya kayo nahihirapan kasi pina-pattern niyo. Kung intindihin niyo siya sobrang dali niya lang dapat. Okey, so kung gusto mong tulungan yung sarili mo, yung aralin mo ng tama na huwag mo shortcutin. Kasi 'pag short-cut mo lalo kang mahihirapan kasi every step na gagawin mo kailangan mo sauluhin, 'di ba? 'Pag may na-miss out ka wala na, mali na agad. Unlike kung naintindihan mo kung bakit nandiyan yung data, madali lang yun, eh, 'di ba? Intindihin niyo bakit nandiyan yung mga bagay-bagay. Okey, ngayon sabi natin ang kailangan mo is summation of forces sa vertical muna. Okey, cosine kasi yung vertical component niya is adjacent nung theta sa figure na ito. Kuha, okey tayo dun? So, bahala ka kung ayaw mo sumagot, okey na yan, okey na yan, puwede na yan. Yun na yung R. Tama yung value ng R by summation of forces sa horizontal, okey negative P kasi pakaliwa, tapos horizontal component ng T, 'di ba? Horizontal, ito yung adjacent, horizontal component is adjacent niya. Okey, so cosine, tapos dito naman ang horizontal component is opposite ng angle, kaya naka-sine. Okey, so makukuha mo yung P, ito yung P. Okey, for tie rod at ridge. Okey, so ito yung force, same procedure, nag-iiba lang yung value ng force, 'di ba? Yun pa rin naman yung Fy, kunin mo yung area ng bar, pagkakuha mo ng area ng bar, makukuha mo yung diameter, pagkakuha mo ng diameter, i-compare sa minimum, i-govern yung minimum, yun yung answer. Okey, so basically, ginawa natin kanina, pinagkaiba lang dito, pinag-analyze ka ng loading. Okey, paano kinuha yung loading? Ano lang, tributary, 'di ba? 'Pag nakuha mo yung loading ng tributary, again dead load, yung actual naka-incline, yung mga floor loads, rain loads, snow loads, 'di ba? Basically lahat ng live load. 'Di ba sabi natin ang snow load parang live load din, 'di ba floor load siya. So yung mga yun, ano lang yun, tributary area din pero horizontal projection 'no, hindi yung naka-incline. Okey, so yun lang tandaan mo tapos yung iba nun ano na lang, diskarte mo na lang 'no, kung paano makukuha yung ano, yung value ng force. 'Pag nakuha mo yung force 'no, summation ng forces, summation ng moment para makuha yung component. Ta's yun na, simple lang. Okey, mukha lang siyang mahaba kasi first time mo makita or baka hindi mo first time makita. Pero ano, so ano, kaya mo siyang buuin, kaya mo siyang gawin. Okey, anong tip dito, ano, intindihin mo lang yung breakdown ng grades tuloy nung ano, nung loads, intindihan mo yung breakdown ng loads kung paano siya kinompute tapos yun, eh. Okey, so kung paano mo ginawa yung ASD, sorry yung LRFD gano'n din sa ASD 'no, same procedure, magkaiba lang ng load combination, magkaiba lang ng factor, pero the procedure is parehas sa parehas, okey? Yung angle parehas, 'di ba? Yung calculations parehas. Okey, so yun na yun 'no, for your problem set 'no, problem set, katulad dati 'no, gawin niyo na lang lahat ng sample problems ire-write niyo sa A4, okey? I-stapler niyo tapos ipasa niyo sa Monday, okey? Ha? Isulat mo lahat, lahat ng sample problem. Okey, ano bang purpose nun? Kasi yung iba sa inyo 'di ba may sample problem ta's anong gagawin niyo sa bahay 'di ba alam ko na 'to, 'di ba tititigan mo lang yun, eh. 'Di ba sabi mo, "Alam ko na 'to, kaya ko na 'to," ta's hindi mo pala kaya 'pag actual na 'di ba? Kasi minamata mo lang, eh. Okey, ang purpose nun is para mare-write mo 'di ba ire-rewrite mo, 'di ba habang nire-write mo iniintindi mo 'di ba napapasadahan mo yung solution, 'di ba hindi ini-scan mo lang 'di ba mas maalala mo kapag sinusulat mo. Okey, ngayon iyon ay ipapasa bago mag-quiz, hindi pagkatapos kasi hindi ka dapat mag-review pagkatapos, tama ba? Ang review ay bago. Magre-review ka na after ng quiz. Oo nga, eh, di mag-quiz ka muna tapos review tapos exam. Oh, 'di ba? Kaya nga review ka nga muna, review bago mag-quiz. Review, quiz, exam, hindi quiz, review, exam. Oh, nakuha niyo yung point ko? Okey, so yun na yun 'no, tinatamad na rin akong magbigay ng ano, eh, ng problem set. Ngayon ito na lang 'no, yun nga, yung problem set gawin mo lang siya. Halos bigay na yun, eh, yun na 20% na yun ng grade mo, so 40 na lang ang bubunuin mo, 'di ba? So 40 na lang, kapag kinulang ka pa din, problema mo na yun. Quiz sa Monday, yung exam sa Wednesday, ha? Ano? Oo, puwede naman. Kapag umulan, 'di mag-pray ka, 'pag hindi, 'di ano, yun lang.